Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our second reading of the day. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa araw na to ng second reading of the day, no? Gusto ko pong makita, sana po ay napanood niyo na po yung first reading kanina na nagsisink in pa lang sa person nyo or nagsisink in na sa person nyo yung paghihiwalay nyo po. Ngayon pa lang po nagsisink in sa kanya and somehow nakakaramdam na rin po siya ng lungkot, no? Balasahin lang muna po natin. Sana po ay napanood nyo po yung mga previous readings natin, yung first reading kahapon at yung first reading ngayon. Ngayon po ay magbibigay na po ako ng second reading of the day. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Palasahin naman po natin. Huwag nyo po i-skip to ha, kasi dito po ako kumukuha ng energy and connection to each and every one of you. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Lalo na po itong pagsasanib puwersa ng baraha. Disconnectedness. Sa nakikita ko po, ang person nyo po ngayon ay disconnected, isolated sa lahat ng mga tao sa paligid niya ngayon. No? Maybe this person, no, gusto niya pong mapag-isa. No? Gusto niya mapag-isa, gusto niya makapag-isip-isip, at nagdi-disconnect o ina-isolate. Iniiwasan niya po yung mga tao sa paligid niya dahil gusto niya po munang mag-concentrate, mag-isa, mag-focus sa mga nangyayari sa kanya ngayon. Lack of commitment, wala po ako nakikita dito na masaya po siya sa samahang meron siya o kahit sa anong pong relasyon na meron siya ngayon, no? Hindi po siya masaya, and most of the time napapansin niyo po na itong person na to ay may kalungkutan pong nararamdaman. Makikita niyo po yun sa kanyang mga mata. Mostly po, ang taong ito po ay nakakaramdam po ng deep sadness. Sabi ko nga po yan sa inyo, no? Nakakaramdam po siya ng kalungkutan, at talagang sa nakikita ko po talaga ay hindi niya po kinakaya din, ano? Hindi niya din po kinakaya yung kanyang pakiramdam, no, sa ngayon. So, totally ang nakikita ko po dito ay kalungkutan, ano? Kasi naging selfish po siya, jealousy and insecurity. Sa totoo lang po, ang person na ito ay nakakaramdam po ng matinding selos and insecurity. May nangyari po, no, na itong taong to ay talagang nagselos. Ang tao pong ito ay talagang hindi niya po kinaya, no, yung kanyang nararamdaman, and most of the time po itong person po na to ay malungkot at hindi niya po masabi kahit kanino.
no? Sa totoo lang po, siya po ay hindi niya po alam kung ano raw po ang gagawin niya sa mga susunod na panahon. Siya po ay nalulungkot ng matindi, no? As a matter of fact, itong taong to ay hindi niya po alam kung ano raw po ang susunod na mga moves na gagawin niya para po sa sarili niya. Nahihirapan po siyang mag-decide whether ano po yung mga dapat niyang strategy, dapat niyang hindi niya po maintindihan talaga, no? And sa totoo lang po, sa nakikita ko po dito ay matindi po yung naging greedy po siya sa inyo, no? Naging greedy at hindi niya po ngayon makita, kahit na hindi niyo po makita kung ano ang totoong tumatakbo sa isipan nito. Ano po ang emotions niya, kasi somehow ang taong ito po ay talagang hindi po siya vocal na tao, no? Hindi niya po sinasabi yung totoong nararamdaman niya. Maybe pwede siyang mag-pretend na kunwari okay lang siya, o kunwari visit siya, o masakit siya magsalita. Pero alam mo po, there will come a time mararamdaman mo po, no, kung ano na po ba yung talagang nangyayari sa kanya, o ano po pa talaga yung feelings niya. In time, siya po mismo, sa kanya mo po mismo maririnig yan sa tamang panahon at sa tamang oras, no? Pero as of the moment, hindi po talaga mo makikita yan sa ngayon. Okay? Sa'yo po ay may parating na blessings, no? Akala mo po kasi panay sakit lang sa ulo, no, ang nangyayari sa iyo, pero sa ngayon po, ang hindi mo po alam, marami rin naman po blessings. Hindi mo lang po nakikita, hindi ka lang po aware, pero sa totoo lang po, marami pong binibigay sa iyo ang Divine Universe at si Papa Jesus na happiness, no? Na more than anything else, or more than sa kalungkutan mo, may ipinapalit po siyang saya. Hindi mo lang po nakikita because masyado ka daw pong nakafocus sa masakit mong nararamdaman, ano? Most of the time, natututo kang maging matatag, pero sa totoo lang po, marami pong bagay na maganda sa paligid mo na hindi mo na po na-appreciate kasi ang nakikita mo lang po yung sadness, no? Sana daw po ay mas maging aware ka sa mga blessings mo. You have to be grateful, hindi lang daw po panay yung problema at lungkot yung nakikita mo, no? Always be happy daw po, and sana ay maramdaman mo po kung gaano ka rin daw po kaswerte. Sa totoo lang, no? Home conflict, sa nakikita ko po dito ay namimiss niya din po talaga. Kanina ko pa po ito nabubunot at ilang araw nabunot kan. Namimiss niya po yung pag-aalaga mo sa kanya, or kung ano po yung way mo ng pag-aalaga sa kanya. Namimiss niya po yun. Actually, namimiss niya po kung paano mo siya alagaan at mahalin, ano? At kung lahat po ng yung pagiging generous mo po, yung pag-share mo po sa kanya ng mga bagay-bagay, namimiss niya po iyon, ano? Bago pa po siya magsabi sa iyo ng problema, ay nasolusyonan mo na daw po agad yung mga problema. Kaya somehow, ito pong taong to ay masaya, no? Masaya sa feeling mo nung araw. Ngayon po, no motivation, lack of passion, wala po akong nakikita dito. Kahit papano na inspired siya, nagbo-bloom siya, in love siya. As a matter of fact, talagang sa nakikita ko po ay hindi ko po gusto, no, yung ano niya wala po siyang gana ngayon, ano, wala po siyang gana sa mga bagay-bagay. Kaya sa nakikita ko po dito, lack of passion po talaga siya. Very, very uninspired po siya sa ngayon, ano. Sa totoo lang po, hindi ko po alam, pero wala po siyang motivation, no, sa mga nangyayari sa kanya ngayon. At kung tatanungin mo po siya, hindi po siya inspired. Wala po siyang kagana-gana sa life ngayon. There's always tension and broken communication. Lagi po itong nag-aaway, no? Lagi nagsusumbatan. Lagi pong nakikita ng person mo yung kakulangan ng current person niya ngayon, pero tinitiis niya, no? Pero mukha siyang tanga kasi sinasabi niya sa iba na, masaya ako sa aking current girlfriend,
current relationship, no? Kahit alam niya pong niloloko siya, pikit mata po, no? Pikit mata siya, and somehow nahihirapan po ang person na ito. Sa totoo lang, no, na talagang hindi kasi dumikit eh. Hindi po dumikit sa laban sa iyo eh. Very ang layo po kasi nito sa totoong sitwasyon, no? Ayan po yung sinasabi ko sa iyo, ina-isolate niya po yung sarili niya. Ayaw niya pong meron kang malaman, ayaw rin po niyang makisama sa iba, ayaw niya rin may malaman sa iyo, ayaw niya rin pong makita na somehow, ayaw niya rin pong makita na para siyang kawawa, no? Gusto niya po na ipaglaban yung sarili niya, gusto niya na masyado siyang maging masaya, no? Ayaw niya po talaga ng maging malungkot siya, to be honest with you. There's hatred and maliciousness. May nararamdaman po siya, no? Nagalit siya sa sitwasyon, galit siya sa nangyari, galit siya sa sarili niya. Marami pong bagay ang kinakagalitan niya, no? Hindi niya po alam kung papaano at kung ano man, pero sa totoo lang, ayan po, no? Talagang galit po siya sa sitwasyon ngayon at ayaw niya pong aminin sa sarili niya na nagkamali po siya, no? Sa totoo lang po, give up and overwhelmed po siya sa mga nangyayari ngayon. Nasasaktan po siya, give up po siya. Pero pinapakita niya po na panalo pa rin siya, nalaban pa rin siya. Pero sa totoo lang po, pagod na pagod po siya at panay po siya disappointment sa buhay, no? Somehow, this person ay ayaw niya pong tanggapin na nagsisisi siya. Ayaw niya pong tanggapin na talo siya, no? Pero ramdam na ramdam niya po yung pagkatalo niya, to be honest with you. Ayaw niya tanggapin ang pagkatalo niya kahit ramdam niya yung lungkot. Ayaw niya tanggapin yung pagkatalo niya kahit ramdam niya po yung lungkot, yung emptiness, no? Ayaw niya pa rin pong tanggapin sa isipan niya, sa puso niya, na yung pagkatalo niya po ay dapat ay hinaharap, no? Confusion and no right choice. Sa totoo lang po, very confused po ang taong to. Hindi niya po alam, pero bakit daw po, no, nakakaramdam daw po siya ng pagkalungkot sa sarili niya, no? Hindi niya po alam bakit daw siya merong deep sadness and deep sadness, and talagang nakikita niya po dito na parang ang hirap-hirap daw pong maging masaya, no? Sabi niya parang hindi naman siya masamang tao, nagkamali siya, maybe yes, pero hindi daw po siya masamang tao. Ayaw niya pong tanggapin na may pagkakamali siya, no? Most of the time, nakakaramdam ito ng pagkatalo, ng mga question sa kanyang isipan, pero hindi niya po alam kung bakit at kung ano daw po ang dapat niyang gawin sa sarili niya sa ngayon, ano? There's complete emptiness, sadness, hindi niya po maintindihan sa sarili niya, pero ayan po, no, nakakaramdam po siya ng pagkatalo, pero pilit niya pong ina-avoid, pilit niya po talagang inaayos yung sarili niya, na parang ang pakiramdam niya po ay hindi rin naman daw po siya mananalo, no, sa laban na ito. Sabi niya, maling-mali yung mga diskarte niya sa buhay, and yet, ayan po yung pagkatalo niya, no? Talagang ramdam niya daw po na hindi rin daw po siya mananalo sa laban na to, no? Ang pakiramdam niya po, kahit na anong pakita niya na panalo na siya, siya daw po ay isa pa rin daw pong talunan, no? Bakit? Siya pa rin daw po yung malungkot, no?
Kung nalulungkot ka man daw po, mas nalulungkot siya. Doble po yung lungkot na nararamdaman niya. Actually, no? Doble po yung lungkot na nararamdaman niya. And somehow, itong taong to ay talagang nakakaramdam siya ng lungkot, pero ayaw niya lang pong ipahalata sa'yo. No? Ayaw niya po siya no? May ego, no? May ego po siya sa sarili niya. Yan. No? Pareho lang, oh. Give up and overwhelm. Give up and overwhelm po siya sa mga bagay-bagay sa kanya. Pinagsisihan niya rin naman po yung leaving away, leaving behind, walking away. Talaga pong pinagsisihan niya rin po yung nagkahiwalay kayo at pag-alis niya sa buhay mo nang walang pasabi. No? Oh my God, pareho. Leaving home, making decision. Ayan. Yan po ang nagpalungkot sa kanya. Diyan po nagsimula yung lungkot niya sa buhay actually. No? There's jealousy, no? And self-centeredness. May nararamdaman po siyang matinding selos, no? Sa kanyang buhay ngayon. And for your first card, disconnected. Lumabas na naman po siya ulit. Disconnected, no? Ayaw niya po talaga may makaalam ng totoong nararamdaman niya kasi po matatalo daw po siya talaga big time, no? Parang may ego at pride pa raw siya na sabi niya po, yun na lang daw ang natira sa kanya. So somehow, paninindigan niya kahit mali. Ay, that's bad. One-sided, disharmony. Disharmony. Ayan po, no? One-sided and disharmony. Talaga pong sa nakikita ko po dito ay isa lang po, no? Hindi po sila masaya, no? Ng bago niyang ka-relationship. Talagang full of regrets, no? And this has burnout and overstress. Ayan po talaga ang nararamdaman ng person nyo. Right at this very moment, he's burned out, overstressed. Ayaw niyang tanggapin yung pagkatalo niya kahit ramdam niya na yung lungkot, yung emptiness. Ang dali-dali naman po sanang itama ng mga bagay na ito kung hahayaan niyang bumaba yung ego and pride niya. Kaso sa nakikita ko po dito, pilit niya pong nilalabanan, pilit niya pong nilalabanan, pilit niya pong ayaw niya pong tanggapin, ano? At yun po yung malaki niyang problema sa ngayon, no? Alam niyo po, ibaba niya lang po yung pride niya, yung ego niya, maaayos kayo. And then you talk, no? Pero hindi po, takot po siya na siya yung masisi, takot po siya sa lahat, ano? And yun po yung nakikita ko right at this very moment. Yan. So that's it for your second reading of the day. I hope na nag-resonate sa inyo. And if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po makita natin kung ano po ang reactions nyo sa ating reading for the day. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat, and I do hope na may nakuha po kayo o may napulot po kayo sa mensahe natin sa araw na ito. For those of you po who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's L-A-D-Y-L-Y Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makukontak. That's my only official and legit FB account, no? Pasensya na po kayo, medyo hinahapo pa po ako, no? Yan po ang ating FB account, no? Pwede nyo po akong i-message dyan kung gusto nyo pong magpa-private reading sa akin, no? Diyan nyo lang po ako makukontak. That's my only official and legit FB account, okay? Maraming salamat po. And please, no skipping of ads po. Tulong nyo na po yan sa ating channel. Lalo na po, nalalapit na po ang ating One Love a Day for the Street Elderly. No? Tulong nyo na po yan sa ating channel. And and for those of you po who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, God bless you all. At ang sabi ko po sa aking mga solid and ever loyal Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. At wag po kayo malulungkot because life is too short.
Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another reading, no? Huwag po kayong malulungkot. Magbabalik po ako. Promise ko po yan sa inyo. For the meantime, I hope napanood nyo na po yung first reading kahapon and then first reading kanina. And this second reading bago po kayo tumalon sa third and final reading of the day. Okay? Mamimili lang po ako konti ngayon, no? Sa ating One Love a Day. And uunti-untiin ko na pong mamili para po makapag-pack na din po kami. Maraming salamat po sa inyong lahat and may God bless you all. I love you all. Bye!